Ano ang mga senyales na ang lalaki ay mahal na mahal ka, as in true love? Everyone, I'm Joanne, and ito po ang pinaka-first na episode ko sa channel na ito. May mga YouTube channel na po ako, but when it comes to LDR and relationship, this is my very first episode. And thank you for watching this video, and i-discuss po natin ang topic na paano nga natin malalaman kung ang lalaki o ang lalaki nyo ay mahal na mahal kayo. Mga kababayan, meron po akong mga sinubaybayan sa YouTube na mga channel when it comes to love and relationship. And isa na po sa sinubaybayan ko ay si Stefan Speak. Yung channel po niya speaks about LDR and relationship, or usually just the regular love topics. So ngayon, kung gusto niyo ng full video niya, punta po kayo sa channel niya na Stefan Speaks. Pero ngayon po sa channel ko, isumummarize po natin yan in Tagalog at meron po rin po akong i-add sa mga sinasabi niya. Before po natin sabihin yung very first, ay dapat po kayo mismo ay naniniwala sa love. Kasi kung hindi po kayo naniniwala sa love, useless po. Kasi meron pong mga lalaki na nagpahiwatig ng kanilang pagmamahal sa iyo, pero hindi nyo na-recognize yon. At saka meron kayong mga self-doubt when it comes to loving and to love someone and to accept someone's love. So mahirap po yon. So dapat po to receive love, you also believe in love and you are willing to love someone. Okay, ito na po. Ang first po is, ang lalaki na in love sa inyo ay willing mag-provide sa inyo. Okay? If he is capable financially, kung meron po siyang pera or capable siyang gumastos, willing po siyang magbigay sa inyo. Alam rin po natin na mayroong mga lalaki na in love pero walang ganyan, di ba? So, hindi po yan problema kasi ang lalaki na kulang sa pera pero willing mag-provide. Ang lalaki pong yan ay maghahanap ng other means. Maybe he is willing to provide you his time, di ba? Pwede rin yan. Kahit wala siyang savings, wala siyang pera, yung sweldo niya is kulang, pero willing siyang mag-provide sa inyo ng time. Pwede rin po na willing siyang gumawa ng mga bagay-bagay para sa inyo. At pwede rin po na ang lalaki magtrabaho very hard, to work very hard just to please you. That is also a very good sign. Na-mention rin po ni Stefan na kung ang lalaki po ay merong resources, stable financially, at may mga extra na finances, hindi nagkulang, hindi naghirap when it comes to this. Pero yung lalaking yun ay talagang nag-open up sa iyo, like doing the expenses, especially if you go out, at nagdi-demand sa inyo na magbayad ng 50-50. Kahit ang lalaking yan ay very, very stable, yan po ay isang red flag. Kasi ang lalaking mahal na mahal ka at merong resources, gusto yang ikaw ay maginhawa at ikaw ay makontento sa life nyo. Wag na, ang lalaki pong in love ay hindi po nagdadalawang isip na siya ang gumastos para sa minamahal niya. Even though ang babae ay willing gumastos or mag-share
or let's say 50-50. Pero the man can accept, but he will not demand you to share the expenses, especially if you go out and dine out. Tingnan rin niyo po ang katayuan ng isang lalaki. Kung ang lalaki naman po ay walang-wala, he can open up to you, like, paano natin ito gagastuhin? Ako lang ang pera ko. Yan po, yung tamang komunikasyon, pwede po yon. Pero kung ang lalaki ay merong sobrang-sobra at naniniwala kayo na talagang hindi naghirap, pero kumakain lang kayo sa Jollibee, kumakain kayo sa McDo, kumakain kayo sa SM, at sasabihin na 50-50 kayo sa pagbayad. Actually, dito po sa Canada, I'm in Canada, very common po yan sa mga puti. 50-50, ganyan. Pero there are other men, especially matured Canadians. They don't mind paying all the bills, especially if they go out. Kung ang lalaki ay merong ganito at in love sa babae, he won't demand 50-50. Second po, ay ang lalaki po ay gagawa or willing magsakripisyo para sa inyo. At ang lalaki rin pong yan ay open ang kanyang pag-iisip sa mga bagay-bagay na gusto niyo. Ay willing po talagang mag-sacrifice sa time niya, sa finances niya, para lang ipadama sa inyo na mahal kanya. Exemption po yung, like for example, may business meeting, may trabaho, syempre naman po, wag naman po natin isakripisyo yan. Kasi kailangan po talaga natin ring magtrabaho, magsumikap, para naman makaprovide sa minamahal natin. Pero, hindi po ibig sabihin na go lang siya ng go. Wag naman po ng ganyan. Maybe if you ask him for a certain date at hindi niya ma-provide on that certain time, he can tell you like, how about we will do in this date? Yung bang meron siyang second opinion to make up for you. Yan po, time. At yung openness po sa kanyang pag-iisip sa mga bagay-bagay na gusto niyo. Like for example po, kayo, gusto niyo pong sumayaw, gusto niyo mag-ballroom, di ba? Pero yung man nyo, yung boyfriend nyo, yung jowa nyo, yung asawa nyo, hindi po mahilig sa sayaw. Pero ang lalaking mahal na mahal kayo, willing po yang magsakripisyo just to please you. Even though he cannot dance well, but like for example, he will go out with you and try his best to do a little bit of dance movement just to please you. Or maybe he can go with you and watch with you while you are dancing. Yan po, not necessarily po na gagawin niya lahat-lahat, but he is there for you to support you sa mga bagay-bagay na gusto niyo. Yan po, isa po yan sa mga factors na malalaman niyo na ang lalaki ay talagang mahal na mahal kayo. Next po, ang lalaki po na nagmamahal sa inyo ay never pong intentional na makapasakit sa inyo. Normal lang po naman sa atin, di ba, na nag-argue, merong mga arguments, tapos during those time na nag-argue, merong mga nabitawang salita. Basta po, yung mga nabitawan niyang salita is hindi kayo minamaliit, di ba? Ibang usapan na po yan. Or yung mga physical harm, ibang usapan na po yan. Ay hindi ka minamaliit or he never
poke at you like you are this, you are that, which is very painful. Yan po, as long as hindi po yung binabalikan yung past nyo, tapos may mga sinasabi na ikaw ganito, ikaw ganyan. Yan po, red flag rin po yan. So, kasi ang lalaking nagmamahal po, ayaw po nila na masaktan po yung minamahal nila. Kung may next po, ang lalaki po na in love sa inyo ay mag-a-apologize sa inyo at magsusorry sa inyo kung meron siyang nagawa or may nasabing mali or nakapasakit sa inyo. Hindi po niya kaya at masasaktan rin po siya pag ang minamahal niya po ay nasasaktan. Kaya willing po siyang mag-apologize at mag-said sorry at willing rin po siyang i-fix kung saan siya nagkamali. It's been a long time na kasal na kayo or in a relationship at napansin niyo po na ang minamahal niyo ay parang hindi na nagsisaid sorry, but before nagsisaid sorry naman sa'yo. So, maybe po, meron lang po misunderstanding sa mga ganyan. Bakit bigla siyang nag-left turn? So, you try to fix that problem. At kung ang lalaki naman po ay willing at nakikinig sa inyo at willing i-fix ang relationship ninyo, ay yan po, maganda po yung sinyalis na yan. Pero, pag ang lalaki, ever since, from the start, never pong nag-apologize sa inyo. Never, kahit isa or once. Yan po, hindi pong magandang sinyalis yan. To fix the relationship, you open up to him. I-open up nyo po kung ano ang problema nyo at pag-usapan nyo. At kung ang lalaki ay willing i-fix ang relationship nyo, yan po, mahal po kayo. 5. He opens up to you. Yes po, yung lalaking nagmamahal sa inyo ay open po sa inyo yung anong nararamdaman niya, ano yung mga goals niya, ano ang mga dreams niya, ano yung mga hinanakit niya sa puso niya. Yan po, ino-open up niya po yan sa inyo. Tapos gusto niya po na ikaw mismo ay part ng life niya, ng world niya. Like for example, ipinakilala ka sa family niya, sa mga kaibigan niya. Although meron rin pong mga lalaki na merong trauma sa past experiences nila. So, hindi po sila nag-open up kaagad. It takes time. So, okay lang po. Basta hinay-hinay lang and nandun na kahit hindi full-blown na nag-open up sa inyo, basta nandun yung willingness niya to open up sa inyo at hindi sa ibang babae. Kasi hindi po maganda na sa inyo, hindi nag-open up, tapos sa ibang mga babae, sa mga kaibigan niyang mga babae, dun siya nag-open up emotionally. Hindi po maganda yan. So, ang lalaking nag-open up sa inyo at gusto niyang ipadama sa inyo na part ka sa world niya, magandang sign po yan. Number 6, ang lalaki pong nagmamahal sa inyo ay gustong malaman ang pagkatao niyo, ang detailed na kung ano kayo. Alam naman po natin na karamihan sa mga lalaki ay hindi detailed thinker. Karamihan po talaga, parang yung mga laki, parang walang pakialam, di ba? Kung anong paborito mo, kung anong gusto mo, kung anong mga sinusuot nyo. Walang paki po yung mga lalaki. Karamihan po talaga. Pero, ang lalaki po talagang nagmamahal ay kahit hindi niya pinapakita, kahit deep inside in himself, talagang alam niya kung ano ang pagkatao ng minamahal niya. Like for example, ano ang gusto mo, anong gustong pagkain mo, ano ang weakness mo, ano ang makapaligaya sa iyo, anong paborito mong movies, teleserye, mga ganyan, kahit mga detailed things, inaalam niya po yan. Kasi ang lalaki pong hindi nagmamahal sa iyo,
Baka gusto lang niya makipagtalik sa'yo or makipag-kiss sa'yo at tapos after that, bye-bye, wala na, lilipad na, no? At hindi tinatanong kung ano yung mga weakness at gusto mo. Ang lalaki po kasi na nagmamahal, gusto niyang malaman lahat-lahat ng pagkatao mo at he wants to go deep inside your emotion and your thinking. Gusto niyang malaman kung ano ang makakapaligaya sa'yo. Number 7. So, ang lalaki po ay i-defend ka at very protective sa'yo. Yes po. Protective but not possessive. Kasi yung possessive, iba na rin po yan. Kasi ang possessive is very toxic. Unhealthy relationship po yan pag very possessive yung partner nyo. So yung possessive po ay kinokontrol kayo kung anong gusto niya. Ayaw niya na makipagkita sa mga friends mo, sa family mo, at wag mong gawin ito, wag mong gawin. Gusto niya na safe kayo. Like for example, Han, lalabas muna ako kasi may bibilhin po ako sa kabilang sari-sari store. Late in the evening na, concern siya sa safety niyo at sabihin niya, wag muna ngayon kasi bukas na lang kasi late na, it's not safe for you to go out. Yan po, very protective kasi ayaw niya na mayroong mangyaring masama sa'yo. Tapos yung isa po ay i-defend ka. Defend po na not necessarily na lulusob at makipag-away kung sino man yung misunderstanding nyo or kung sino man yung nang-aaway sa'yo. Hindi po ganyan kasi usually naman ang mga lalaki hindi talaga ganyan, di ba? Pero he will step in. Like for example, you have a misunderstanding with his family. Although he will not go directly to his family, especially to his parents na bakit mo ginaganyan yung jowa ko, bakit mo ginaganyan si love ko, but he will step in to middle what's going on between him or between you and his family, something like that. He will go to the gap and make sure that you are not harmed and you will not get pain and you will feel okay. Hindi yung lalaki na alam niya na merong nag-aaway sa iyo diyan, merong nanggugulo sa iyo diyan, pero wala siyang ginagawa, he just stand up in the corner or he is just relaxed and as if nothing happened, wala man lang sinabi, mga ganyan. So, meron po siyang mga ginagawa para hindi ka masaktan emotionally at physically. So, yun po. 8 na po tayo. So, number 8 po, consistency. Yes, consistency. Yung minimension po nating 7, consistent pong ginagawa niya. Hindi yung ngayon, okay, ginagawa niya. After 1 month, iba na naman, parang wala na namang pake. So, dapat po, yung 7 na minimension natin, consistent po yon. Number 9, lastly, ito po ang pinaka-importante. Malalaman nyo po na he is the one. Kung ikaw mismo in love sa kanya. Yes po, you genuinely love your man. Kasi po, pag demand ka ng demand, pero ikaw mismo, deep inside you, hindi mo pala siya mahal, syempre, yung lalaki po will not give you the true love that you deserve also. So, you must love the person also. Hindi yung demand ng demand ka lang. At malalaman mo yan kasi kung wala kang emotional connection sa tao, you don't really emotionally and genuinely in love with the person. So, dapat po talaga in love ka kasi two-way po yan yung successful love relationship.
two-way po yan. Hindi po yan one way. So, dapat nagfo-flow lang po yung mga emotional feelings nyo, give and take, yan po. At yan po ang pinaka-importante kung mahal mo ang isang tao at mamahalin ka rin ng taong yan. At meron pong sinabi si Stefan na sa kahuli-huli, which is very good. And I want you girls to, and also the boys who are listening to us right now, to remember this. And it goes like this. You deserve a man or a woman who loves you, who cherish you, and respect you. Don't settle for less. If your man doesn't do these things, then time to let him go. So that's for it now, guys. I hope you like this video, and don't forget to subscribe, like, comment, and share. Until next time po. And if you ever have any concerns, if you have any love problems, comment lang po kayo dyan. Pwede po natin i-discuss yan. So, until next time, I'm Joanna, and good night. Take care.